Tandaan mo natin, yung opinion na po yun ay hindi po patungkol sa compliance and performance audits. Iba yung performance. Putang ina to eh. Iba naman yung performance. Kasi iba naman ang nag-check ng performance. Ang nag-check naman ng performance ng Office of the Vice President, yung taong bayan. Dahil iba po ang pag-audit sa paggamit, ito nga po yung compliance and performance audits. So, ang ibig sabihin, yung level of compliance with regard to the laws, rules, and regulations, at kung ito ba ay nababase sa principles of Ma'am, hindi ka pwedeng compliant na hindi ka sumusunod. Hindi pwedeng compliant ka tapos illegal ka. Walang ganun. Wala pong ganun, ma'am. Pagka compliant ka, that's the end of it. Nag-comply ka. Compliant ka nga eh. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Oy. Bangag. Magandang araw. Mga banateros worldwide. Kamusta naman po ang buhay-buhay? Ay, grabe. Ang dami-dami namang balita sa bayang Pilipinas. Hindi tayo nagpapatalo, ano? Kailangan mas marami tayong problema kaysa sa ibang bansa. At ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube. Ang inyong pinaka-aabangan na vlogger na walang basihan. Lahat ng sinasabi, pawang kabulastugan lamang. Itong ating palatuntunan ay para lang sa inyong pangtanggal stress. Ang vlogger na hindi nyo dapat siniseryoso, hindi dapat dinidemanda, at lalong hindi dapat pinapansin. Pero mga bossing, dapat kayo ay magla-like and like and like and share and share and share. At mag-comment kayo dahil binabasa ko yan. Maraming salamat sa ating mga bagong subscribers. Sa mga lumang subscribers, salamat din sa inyo. At lalong-lalo na sa lahat yung mga nagko-comment. Nag-adhere doon sa ating comment yesterday. Sa ating yung nakaraang vlog, yung pagko-comment ninyo ng inyong kung taga saan kayo, ano mga trabaho ninyo, para malaman na kayo yung mga totoong tao at kayo yung mga nagbabayad ng buwis. Hindi ba? Maraming salamat sa inyong pagko-comment. Binabasa-basa ko lahat yan. At magandang umaga, tanghali, gabi sa lahat ng mga kababayan natin na nandiyan sa Amerika, Canada, North America, Latin America. Mabuhay kayo. Yung mga kababayan naman natin dyan sa Europe, Middle East, maraming salamat po sa inyong panonood. Magandang umaga, tanghali, gabi sa inyo. At ang mga banateros sa buong Asia, o kung saan man kayong bansa nandoroon, i-comment nyo below. Ilagay ninyo kung saan kayo at kung gaano kayo kasaya sa ating programa. Marami po akong nakikitang nanonood na hindi pa po nakasubscribe. Mag-subscribe na po kayo kung gusto nyong sumaya ang buhay nyo. Makakalimutan ninyo ang mga problema ninyo. At i-chismis natin ang mga kapitbahay ninyo. Yan, subscribe, like, share, hit the notification bell. Importante yung share. Importante yon kasi pag sinare nyo yan, yung mga kamag-anak nyo, kaklase nyo, katrabaho nyo, kababata nyo, kaibigan nyo, kaaway nyo, na galit sa mga DDS. Yan, mapapanood nila yung pagmumukha natin. Tapos mapapanaginipan nila tayo, bangungutin ng mga punyemas na yan. Nabawasan ang salot at mga tanga sa bayang Pilipinas. Diba? Ano na naman ang aga-aga? Ka na naman ang ha? Tanong ka na naman ang tanong ha? Ha? Para ka na naman si Babalu. Ka nang hang aga-aga pa nagtataka ka na.
inosente lang ang nagtataka. Walang hiya ka. O, ayan na nga. Oo, at maraming salamat lalong-lalo na sa nagsusuper thanks sa'yo, nagbibigay ng kanilang blessing sa ating channel. Yung hard-earned money nila, kumukurot sila ng konti para ang ating channel ay kahit papaano palamunin. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay kayo. Kilala nyo kung sino kayo. God bless you. At pasasakitin na naman natin ang ulo, katawan, at balumbalunan, alak-alakan, batok, kaluluwa, utak, lahat ng kabuong kalamnan ng mga kawatan, magnanakaw, sindikato, mambubudol, sinungaling, mang-uumit, lahat po ng mga surot, ipis, walang silbi sa bayan, walang silbi sa buhay, mga pabigat sa lipunan, mga politikong mga magnanakaw, mga politikong mga kurakot, kuratong baliling, sindikato, lahat po ng mga pinasasahod natin pero walang mga silbi sa bayang Pilipinas. Ito na naman po, another day, another uratan session. Meron lang akong gustong sabihin meron kasing nag-comment sa amin ni Banat Bay na isang tagapanood natin. Oo, at ang sabi niya, i-consolidate naman daw yung mga topics, ganito. Inutusan kami, ito eksaktong sinabi nung tarantadon to. O, ipakikita ko sa inyo. Ibabasahin ko na lang sa inyo, ha? Wait lang. Oo. Oh, wait lang ha, wait lang. Ito, hinahanap ko na. Kasi, inano to ni Banat Bay kanina. Sinend sa amin ni Banat Bay. Sabi niya, kilala nyo ba to? Oh, ito yung eksaktong sinabi niya. Parehas na parehas ng sinabi sa akin. Oh, Boss Dada, brotherly suggestion lang ito. Hindi ako basher, pero pwede mo bang kausapin din yung ibang banateros bukod pa sa sarili mo, na yung organize naman yung mga presentations nyo. Sabog kasi yung ibang vlog nyo. Wow. Prepare nyo ng maayos yung script nyo, yung mga videos, etc. Ilagay sa isang folder for the day's reporting. Suggestion lang ito ha, no offense meant. To all of you banateros, please keep it up. Niloko mo pa kami. Tangina mo ka, mas marunong ka pa sa amin. Mag-vlog ka kayang hayop ka. Tapos lahat nitong mga sinasuggest mo sa amin, i-apply mong kupal ka. Mas marurong ka pa sa amin. Kaya nga kami tinatangkilik ng mga kababayan natin dahil wala kaming pakialam. Hindi kami organisado. Kapag inorganize mo kasi yan, ibig sabihin, pag sinabi mong grupo kami tas mag-organize kami, di pare-parehas na kami ng opinyon. Hindi po ganun ang banatero. Si Boss Dada may boses, si Banat Bay may boses, J. Guevara, paring RJ, Coach Oli. Kanya-kanya po kami ng estilo. Nakikinood ka na, nakikialam ka pa. Hinayupak ka. Meron pa siyang sinasabi na sabog yung mga vlog nyo. Putangin na mo ka, mas marunong ka pa sa amin. Tarantado ka ba? Nakita mo bang effectivity ng mga banateros? Kulang na nga lang ipapatay kami araw-araw. Buisit ka, mas marunong ka pa sa amin. Ikaw may ari. Walang hiya ka. Manood, pag nanood, manood na lang. Pag nanood, manood na lang ha. Wala kaming hindi kami tumatanggap ng constructive criticism. Oo, dahil kami walang pakialam. Kung may gusto kayong, may preference kayo sa vlogger, sinasabi naman namin. O halimbawa, may preferred kang vlogger, gusto mo ng vlogger na kasing talino ni Einstein, putang ina, pumunta ka sa Germany. Hanapin mo yung bangkay niya, lips to lips mo yung bungo niya. Di ba? O kung may gusto mo naman ng vlogger na ganito, vlogger na ganyan, meron naman. Ang dami-dami ng YouTube, ang lawak-lawak ng YouTube eh. Hindi po umiikot sa inyong mundo. Kung ano po yung lumabas sa tawas, yun na yun. Lalong-lalo na ako si Boss Dada, wala ako ritong listahan. Wala akong, kung ano lang yung nandiyan na topic, yan lang yung aking dinidiscuss. O, nagsasalita tayo rito, dare-derecho, walang preno, todo-todo, walang preno. O, kasi nga, organic. Mas okay yung organic kesa ino-organize mo yung thoughts. Para lang magmukhang matalino ka. Hindi ganon, mas maganda yung spontaneous.
Mas maganda yung bigla na lang kung ano yung lumabas sa bibig, paninindigan. Kung ano yung labas ng laman ng puso. Sabi nga nila, kung ano yung laman ng puso mo, the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano yung nag-uumapaw na emosyon mo, yun ang ilabas mo. Yung sinasabi mong kailangan i-compile nyo, i-file nyo, tarantado. Doon ka sa library, ayusin mo lahat ng libro doon. Gawin mo ngayon, Dewey Decimal. O, tsaka i-alphabetical arrange mo kung obsessive compulsive kupal ka. Ayusin mo ng maigi o kaya lahat ng mga toothpick sa inyong pag tabi-tabihin mo para may magawa ka sa buhay. Huwag mong pakialaman yung vlog namin, ha? Yung mga gusto ng mababait, pumunta na sa Vatican. O yung gusto ng mababait na vlog, pumunta na sa Vatican. No? Naka-live na ngayon, Santo Papa. O manood na doon, okay? Kung gusto naman ng nakakatawa, manood na dito. O huwag kayo masyadong seryoso sa buhay. Baka mauna pa kayong mamatay kaysa sa mga magnanakaw sa pamalan. Kaya nga nireplyan ko yung kupal. Sabi ko, hoy, mag-vlog ka, i-apply mo yan. Oo, gawin mo yan sa sarili mo. Huwag mo kaming tuturuan, huwag mo kaming uutusan. Oo, si Pastor Kipuloy nga nagtatrabaho kami sa seminar, hindi kami pinuutusan Hindi kami tinuturuan kung ano yung gagawin na puro kapalpakan, kabalbalan nga lang ginagawa namin sa studio O hindi kami pinagagalitan, ikaw pang inayupak ka. Pag nanood lang, hawak ng remote. Oo, nakikinuod na lang, wag na malikot. Di ganyan kami mga banateros. Kung hindi kami mababait na mga tao at hindi kami matatalino at lalong hindi kami organisado. Yung content ni Jay, bahala siya sa buhay niya. Yung content ni Banat Bay, bahala rin siya sa buhay niya. May kanya-kanya po kaming estilo at kanya-kanya kaming pamamaraan. May kanya-kanya po kami ng mga preference, reference, style, ganyan. Wag na kayong makialam. Manood na lang. Besides, napakalawak ko ng YouTube. Pwede kayong manood dyan ng lalaking nakatulala lang ng 5 araw. Kung gusto niyo naman, manood kayo nung taong nagkukumpuni ng mga bagay-bagay, ilang linggo na hindi pa natatapos. Ganyan. Lahat, marami kung anong gusto nyo. Kumakain ng bubog, kumakain ng mata ng ipis, ganyan. Marami pong mapapanood sa YouTube. Napakalawak ng mundo ng YouTube. Kung hindi ka masaya dito, lumayas ka na. Manood ka na sa gusto mong panooran, walang problema yan. Sabi ko nga sa inyo, wala naman kayong matututunan dito Wala na nga kayong matututunan dito. Gusto mo pang i-organize yung vlog namin, ha? Pakilamero ka. Sigurado ko mapapanood mo tong kupal ka. Hindi ka mamahal ng asawa mo. Wala ba kayong ginagawang dalawa? At nakikialam ka sa buhay na may buhay. No offensement daw. Hindi ako no-offend. Pero wag ka rin ma-offend para kung sasabihin ko sa iyo masyado kang pakilamero. Mind your own business. Problem your own problems. Yan. Doon naman nag-swimming ngayon tong mga taga Coast Guard ba yan, Navy. Naglangoy-langoy sila doon, nakakuha sila ng mga buto. Butaragis yan. Kaya pala sarap-sarap ng talapia at saka ng bangus at saka ng tawilis po tsaya. Mukhang yung mga karne ng mga missing sa bungeros. Yung payata yung kinain ng mga pucha, muntik akong masuka Paborito ko talaga. Nalungkot ako mga bossing kasi baka mamatay yung industriya ng pag-fish pan dyan sa Taal. Siyempre ba naman, dyan tinatapon yung mga patay. Isipin mo naman yan, di ba? So may mga nahukay-hukay sila dun na mga buto-buto. Mga panga, ganyan, mga palikpik. So sunog yung iba, hindi ko alam, putya yan, sabi ko nga may mga nagsasabi, pinagtatawanan sa social media na kesyo tanim buto daw yan. Hindi kasi nung huling nakakita ng buto si Boying, wala na kasing tiwala kay Boying Si Boying, si alias Rene, at saka yan si Risa Ontiveros, magkakalahi yan, pare-pares mga sinungaling yan Si Boying noon doon sa may natatandaan niyo sa Bilibid, di ba? Mayroon daw pinugutan ng ulo.
Yung aso daw, kumahol, kumawag, tapos pagtingin nila may buto daw doon sa may imbornal. So, yung imbornal na yun, yung buto, nilabas nila, putang ina yan, chicken joy pala. O, sabi niya may pugot na ulo daw doon, mga katawan, yun pala, wala naman palang ganun. So, animal na yan, napakasinungaling, hindi ba? So, eto kasi ngayon, may mga nakukuha silang mga buto doon. Kaya nga sabi ko, sana, hindi buto ng Jollibee yan. Baka katulad na naman yan, nung dyan sa may Bilibid, para magmukhang masama itong si General Bantag noon, kung ano-ano yung pinapalabas nilang mga istoryahe. Oo, pero tapos na yon, may bago na, ayun na nga, may mga lumabas na nga na mga buto. So, ibig sabihin, kung totoo na may mga buto doon nakita, kailangan, ano naman daw yan, pwede pa rin naman daw i-DNA test yan. Yung mga buto niyan, pwede pa rin daw i-DNA test. Paano? Hindi ba may mga kamag-anak, yung mga missing sa bungero, halimbawa sa anak, yung immediate anak, nanay, tatay, ganyan. Pwedeng kuhanan ng DNA sample yon, tapos i-cross-reference doon sa DNA result noong mga nakuhang mga buto-buto doon. Kasi baka syempre, alam mo na, buto-buto, syempre sa Tagaytay, maraming mga buto-buto ng bulalo dyan, baka dyan tinatapon naman. Baka mamaya hindi naman buto ng tao yan, buto pala ng mga kalabaw tsaka ng mga bakang bulalo yan, ha. Pero may mga nagsasabi na mga expert-expertan na putang ina talaga. Sabi ko talaga mga Pilipino, wala na talagang rito, lahat sila pinakamagaling, eh. Nung nagsuswimming yung mga doon, putya yan, inilutang yung sako. Bago yung sako. Nag-scuba diving din ako pagka nagpupulot kami sa mga ilog ng mga basura sa ilalim. Yung mga sako mabilis yan mag-deteriorate pag nasa ilalim ng tubig. Tapos, putok-putok pa yung vulkan, acidic yung tubig, etc., etc., and so on and so forth. Pucha, bigla silang mga naging forensic expert. Yun daw mga buto na yun, hindi naman daw buto ng tao. Ang daming mga gumagano sa social media. Sabi ko, putakinan nyo talaga kayo, kanang mga hayop kayo, ha. Kapag panahon ng basketball, mga sportscaster kayo. Pag panahon ng boxing ni Pacquiao, lahat kayo eksperto sa pagsusuntukan. Kapag ka-artista naman yung pinag-uusapan, para kayong si Lolit Solis tsaka si Christopher Min. Tapos ngayon na naman, pagka politika, putya, para kayong mga political analyst, lahat kayo. Para kayong si Haydarian lahat. Tapos ngayon naman, nagiging mga expert na kayo, forensic expert na naman kayo, para kayo nag-iimbestiga na naman. Hindi naman kailangan ng mga otoridad yung opinion ninyo, bigay ng opinion, nakakagulo pa kayo, eh. Bayaan nyo sila magtrabaho. Kung nakuha nila yan dyan sa tubig, di nakuha nila yan dyan sa tubig. Kung tinanim nila yan dyan, di tinanim nila yan dyan. Basta importante may nakuha na. At kung magpositibo yan sa DNA ng mga nawawalang sabongero, ayun. Di ibig sabihin, totoo yung sinasabi noong sosyal. Anong ha? Sosyal nga yung whistleblower. Pucha, nakalakos. Nakalakos. Tapos nakalakos siya, mamahaling relo. Oo nga. Parang tanga to, eh. Poging-pogi siya, ibig sabihin. Spooting siya lagi. Putya, speaking of, kahapon, naka-t-shirt akong Armani. May nagtanong ba naman doon sa comment section, sabi sa akin, boss, ganda rin t-shirt mo, Armani, totoo ba yan? Putang ina niyan. Tarantado ka, bakit wala ba akong pambili niyan? Bakit nahalata mong peke? Totoo naman yan. Pinag-ipunan ko yan. Mahirap kasi makahanap ng size. Kaya nakakahanap ko ng size minsan doon sa mga mamahalin, pipikit ka na lang ganun. Mahal lang bili ko doon, 6,000, tapos tanongin mo lang kung peke o hindi, wala naman siguro 6,000 na peke. Walang kaya tuloy, nag-American Eagle na lang ako. Binigay pa ito ng Ninong Randel ko sa akin, ng Randel Bunagan. Salamat sa American Eagle, ha. Yan na yung mga kasya sa akin, eh. Walang hiya kayo. Para wala na akong karapatang magsuot ng mamahaling damit, ha. Wala nga akong mabili sa mura. Lahat na nabibili kong damit, nakasya sa akin, doon sa mahal. Kaya nakakabili ako isang beses ang taon lang. So ayun na nga, spooting yun. So ngayon, pabayaan nyo na,
yun ang pinupunto ko dito. O, lumulutang, may mga totoo nga na sinasabi ng whistleblower na may mga tinatapong bangkay ron. Kung mga bangkay ng tao, buto ng tao yung nakuha doon, o di ibig sabihin, totoo yung sinasabi niya. Kung totoo yung sinasabi niya, ba't nakalaya pa yung mga suspect niyan? Diba? Dapat nakaano na yan. Dapat inaaresto na yan. Baka makatakas pa yan. Oh, hindi ba? So ano, natatakot kayo? Kaya nyo lang iharas, ipakulong yung mga kinakayang-kayanan nyo? Ito si Boying, mayroon pa siyang malakas masyado mayaman, malakas yung involved. Meron pang makapangyarihan, ganito, ganyan, pati Supreme Court na iimpluwensyahan. Anak ng tinapay, si Pangulong Duterte nga, dating Pangulo yun eh. Wala nga nagawa sa inyo eh. Kung talagang gusto nyong manghayop, kaya nyong hayupin. Dahil mga hayop naman kayo, bakit si Atongang hindi nyo kaya? Eh, ang dami ng mga pronouncements niyan sa mga vlogs, sa mga videos niya, na tinitreaten niya yung mga kalaban nila na masasaktan. No, eto na, may whistleblower na. Oh, ang tanong, nagsasabi ba ng totoo yung whistleblower na yan? Pero regardless, andyan dyan si Atong Ang, andyan dyan si Gretchen, di ba dinadawit nyo dyan? Bakit nasa labas pa yan? Kailangan patas tayo. Di ba? Kailangan patas tayo. Kung sino yung dapat ikulong. Kung dapat talagang ikulong ha, pero kung ginagawa-gawa at gawa-gawa nyo lang tong na to, itong kaso na to, pero iisipin mo, bakit gagawa sila ng issue tungkol dito? Ang tagal na nito eh. Nauna pa nga ito kaysa dun sa Degamo case. Inasikaso nila ng todo-todo si Arnie Tevez. Napauwi pa nila dito sa Pilipinas. Ito, ba't hindi nyo kayang galawin si si Atong Ang? Ano yan? Bayad ba kayo niyan? Kaya sobrang lakas niyan? Sobrang dami ng krimen na nangyayari sa Pilipinas. Hayop. Bukod mantakin mo, ilan daan daw to. Sobra na daw sa 100 itong mga sabungero na to na nawawala. Ganito kasama ang dulot ng sugal sa ating bayan. Ganito kasama. Even Chavit Singson, sinabi nga ni Chavit Singson na yung mga sugal na yan, mga nanchochope dyan sa sabungan, wag nyo naman patayin, bugbugin nyo na kaya demanda nyo. Pag dinimanda kasi wala naman daw mangyayari, wala naman daw batas na ipinagbabawal ang panchochope at saka pang babali ng manok, ng mga pakpak ng manok. So eto ngayon, talaga palang kalakaran sa sabong itong mga ganito na kapag nahuli mo yung namimilay, yung nagtatari na saliwa yung panari. Tapos basta yung maraming mga hocus-pocus at kabulastugan dyan pala sa sabungan. Pag nauhuli pala yan, ginugulpi pala talaga yan, kinukulata yan. Ibig sabihin, meron talagang masamang dulot itong sugal na ito sa bayang Pilipinas. Kaya nga, maganda yung ginagawa ng Kongreso na lahat ng, wag ng online gambling, lahat na ng gambling, pati sabong. Lahat na ng gambling, sabong, pekwa, tong-its, mahjong, lahat. Bingo, lahat yan, ipagbawal na natin. Pucha, pati yung loto, sila lang naman nananalo dyan na natin yan. Pati mga kasino. Pati mga kasino, wag na nating tangkilikin yan. Sobra ang epekto ng sugal sa bayang Pilipinas. Kaya nga sabi ko, noong Pogo, ang nasisira ang buhay, yung mga Chinese na parokyano niyan. Ngayon, tinanggal nyo yan, pinalitan nyo naman ng online. Sinong sinisira ang buhay niyan? Tayong mga Pilipino. Kaya panira talaga tong mga kupal na taga-gobyerno dahil itong mga mga sugal-sugal na to, lalo na yung mga artista. Big Soto, ikaw tanda-tanda mo na, yaman-yaman mo na Nagpo-promote ka pa ng sugal. Tigil nyo na yan. Sinisira ang buhay ng bawat Pilipino. Meron ng bisyo ng sugal. Kasi ganito ang ginagawa nila. Magbibigay sila ng ayuda para yung tao may pangsugal. Siyempre, isasabihin nung isang gunggong na vlogger,
na pinapanood nung kakabigyan lang ng ayuda, install mo tong app na to, gamitin mo yung ano ko, yung code ko, may libre kang 500, ang daling manalo dito. So parang ganun ang ginawa nila. Yung mga mahihirap, binigyan nila ng pera para ano? Para hikayatin ng mga influencer na magsugal. Kung hindi man, sabi nga ni Claire Castro, madami na daw barangay na drug-free. Di ko nga talaga alam ano ba tong drug-free na to. Free ang drugs? Or ano ba? Free na silang nakakabili ng drugs? Ganun ba? Drug-free, wala ng drugs? Ganun ba yon? Oh, but anyways, whatever it is, ito ang talamak sa Pilipinas ngayon. Talamak ang sugal, talamak ang bisyo, talamak ang anak ng toklay talaga naman. Matindi ang mga krimen dahil dito sa mga ano na to, magkakasabwat yan eh. Magkakasapakat yan ang sugal at saka ang alak at saka itong droga. Oh, ito pa yung isa. Bukod dun sa mga missing sa Bungeros. Sabi ko nga na sana may makulong na dyan. Oh, ito pa yung isa mga bossing. O, kita mo, bangkay ng TNVS driver. Grabe. Itong mga tarantadong ito, dumidiskarte dahil magkakasino. So dahil wala silang pangkasino, ang ginawa nila, pinatay nila yung TNVS driver, tinapon nila sa malayo, balak nilang ibenta yung sasakyan. Kaya lang, hindi nila ine-expect, dapat karnap lang, pero napatay nila yung driver. O, ngayon, nahuli sila. Ang galing-galing mga bossing kasi sumuko sila kay Isko Moreno. Yan ang magaling kapag ka ang leader, matino at saka ang leader, takot ang mga iskalawag at mga kriminal. Sumuko sila kay Isko Moreno. Oh, at isinuko sila ni Isko Moreno sa otoridad at na-recover na yung bangkay noong TNVS driver at ikinwento nila kung bakit nila ginawa yon. Tingnan ninyo ang impluensya ng alak, droga at ng sugal dito sa bayang Pilipinas. Tapos tumataas daw ang rating ni Marcos Sr. Ay, Marcos Jr. pala. O, pakinggan nyo tong balitang to. Natagpuan na ang bangkay ng hinoldap at pinatay na TNVS driver noong Mayo. Live mula sa Nueva Ecija, nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Pauco. Nina, saan at paano natagpuan ang bangkay ng biktima? Cheryl, dinala nga sa punerarya o sa Enriquez Funeral ang bangkay na pinaslang na TNVS driver na si Raymond Cabrera matapos matagpuan ang kanyang bangkay dito sa masukal na damuhan sa Barangay Saragosa. Dito yan sa Nueva Ecija. Ang mismong mga sospek ang nagturo kung saan mismo nila itinapon ang bangkay ng biktima. Umaalingasaw at naagnas na ang bangkay ng TNVS driver na si Raymond Cabrera nang matagpuan sa damuhan sa Saragosa, Nueva Ecija. Siya ang TNVS driver na hinold up at pinagsasaksak ng 3 pasahero niya noong May 18. Ang mga sospek sa pagpatay ang nagturo at nagdala sa mga otoridad sa pinagtapunan nila ng bangkay. Dito mismo sa masukal na damuhan na ito, natagpuan ng National Bureau of Investigation ang katawan ni Raymond Cabrera, ang TNVS driver na nawawala 2 buwan na makakalipas. At dito na nangangamoy o inaagnas ang katawan ng biktima. Nakumpirma ng mga kaanak na bangkay nga ito ni Cabrera dahil sa mga nakuhang gamit at bakal sa braso nito. Kagabi, hinarap ni Manila Mayor... Ay, congratulations sa Yorme Isko Moreno. Ang galing-galing mo talaga. O, kasi nabisto mo na nga yung mga pagnanakaw ng mga dating taga dyan sa Maynila. Tuloy-tuloy na nagsimula na kagad yung operation ayusin ang Maynila. Kita nyo, ang linis-linis na naman ng Maynila. Palakpakan. Ganyan talaga kapag may political will ang isang leader. Ito yung sinayang natin. No? Saya, kung ito nanalo, putangin nang yan, hindi natin problema si BBM ngayon. Kung ito nanalo, ganito sana ang gagawin sa Pilipinas nito. Lilinisin ang Pilipinas, tapos aayusin, ilalagay sa sistema lahat, tututukan yung mga mahihirap. Ito kasi si Isko, ang maganda sa kanya, galing siya sa mahirap eh. Galing siya sa laylayan. Dati siyang nangangalakal, dati siyang padyak, kumakain ng pagpag. Naranasan niya yung hirap ng buhay. Naranasan niya yung hirap ng walang bahay.
Naranasan niya yung hirap ng walang baon, kumakalaman sikmura. Naranasan niya yung maagang pagtatrabaho kasi nga wala na silang makain. Naranasan din niya yung yung walang pang-aral, yung hindi nakapag-aral. O kaya ngayon si Isko, siya yung perfect na example ng from rags to riches eh. Kasi nagsimula siya sa ganun, tapos ngayon, eto na siya. Muntik pang maging presidente, di ba? Sayang. Kaya kami sinasabi ko hindi kami naabudol kasi ito yung namin eh. Ito yung pinili namin nung 2022. Wala lang tong pera eh. Wala lang tong siguro katulad nung hakot nila, yaman nila. Wala lang ito eh. Pero meron tong puso eh. Meron to talagang gusto talaga nitong maglingkod sa bayan eh. Kasi nga for the first 3 years lang ng panunungkulan niya, isang term pa lang, naayos niya na yung Maynila eh. Ang laki ng pinagbago ng Maynila. Yung Maynila na bulok-bulok, mabaho, dinisiplina nito. Siga ang mga tao sa Maynila. Pinakamahirap idisiplina ang mga taga Maynila. Bakit? Taga dyan si Boy Taga. Si Boy Molotov. Si Boy Ice Pick taga dyan din. Tondo, ang hirap disiplinahin yan. Pero si Isko Moreno, dahil nga alam niya ugali ng mga Manileño, dahil nanggaling siya doon, alam niya kung papaano itatakil yung problema ng Maynila. Alam niya kung saan niya sisimulan. O kita mo, ilang araw pa lang na nananalo to, wala pa isang buwan na siya'y umupo, ano na nangyari? In-expose niya na yung katiwalian. Kahit walang pera, nakikiusap, mapuputulan na ng kuryente, internet dahil sa magnanakaw yung mga pumalit sa kanya. Tapos, eto pa, bagamat walang pera, walang resources, bagsak ang City Hall. Anong ginagawa ni Isko? Trabaho pa rin ng trabaho. At ang linis-linis na naman ng Divisoria, ang linis-linis na naman ng Quiapo, ang ayos-ayos na naman ng Recto, hindi ba? So, merong output simula pa lang. Tangina si Bongbong, 3 taon na wala pa napaganda eh. Kahit yung asawa niya, hindi niya mapaganda. Ang galing talaga ni Isko. So sumuko yung mga sa kanya, yung mga kriminal. By the way, tuwing Friday manood kayo ng parang show, parang Address to the Nation, yung parang ginagawa ni Pangulong Duterte noon na Talk to the Nation. Meron ganun si Isko eh. Tuwing Friday, ang kasama niya diyan si Ma'am Mocha Uson. Ipipresenta nila lahat ng mga nagagawa nila sa Maynila, lahat ng mga kawatan ng mga punyeta na ito. Alam mo, nung nawala si Isko, grabe na naman dyan sa may Delpan, yung mga nang kukuha ng mga bakal-bakal dyan. Pero ngayon nandiyan na si Isko, sigurado ako matitigil na naman yan. Pati yung pangungutong ng mga MTPB dyan, sigurado mahihinto yan. Pati yung pangungutong ng mga parking boys dyan sa Binondo. Sigurado ako maayos kagad ni Isko yan. Kahit walang pera, bagsak ang City Hall, walang budget, inubos ng mga punyetang mga magnanakaw sa Maynila, si Isko Moreno itatayo niya ulit yung Maynila kahit na from scratch gagawin niya ulit yan. Isko Moreno sa media ang 3 sumukong sospek. Disgrasya lang daw ang nangyaring pagpatay dahil ang plano lang nila ay hold upin ang biktima. Grasya lang po talaga lahat. Sa NBA ko na lang po ipapaliwanag lahat. Humingi po kami ng... Alam mo, sabi ko nga sa inyo, ang hirap disiplinahin ng mga taga Maynila dahil ang tatapang ng mga tao dyan, titigas ng ulo ng mga tao. Pero si Isko, kayang-kaya niyang pasunurin ang leon. Pati mga ahas, sawa, kaya niyang pasunurin. Ganyan kapag alam mo talaga ang root of the problem. Ganyan kapag may political will. Hands-on, hindi katulad nung iba dyan. Nagtatago sa palda ng bobong spokesperson. Tawad. Humingi po ako ng tawad. Lahat po ng impormasyon na lahat ng katotohanan maging makamit nyo lang po yung justisya. Magkakasino, parang didiskarte kami ng ng parang pagkakaperaan. Di namin kagustuhan yun, lumaban yung tao sa amin. Ayon sa mga sospek, noong May 18, Tarantado kayo.
Hindi nyo kagustuhan? Paano hindi lalaban? Putang ina nyo, hinold up nyo. Hindi nyo sana hinold up yan. Hindi sana lumaban niya mga gunggong kayo. Lalaki ng mga katawan nyo. Dapat dito, bitay kagad. Umamin naman eh. Dapat to bitay na kagad. Oo, ang gamitin ditong lubid pag binitay ito, dapat barbed wire. Oo, para talagang hindi mapapatid. Putragis yan. Oo, itong mga to walang pag-asa. Wala na dapat karapatang mabuhay itong mga hayop na ito. Oo, ano na yan? Ano yun na kagad dyan? Pakakainin pa natin sa libinga. Sa ano yan eh? Pakakainin pa natin dyan sa bilibid yan. Oo, dapat yan. Ano na? Death penalty na kagad. Para maubos ang mga kawatan at mga kriminal sa bayan. Tinadya nilang magpunta ng kasino para dumiskarte ng pagkakakitaan hanggang sa sumakay ang mga sospek sa sasakyan ni Cabrera. Nakuhanan pa sila sa CCTV sa labas ng isang establishmento sa Parañaque. Nagpahatid ang grupo sa Molino, Cavite. Sa gitna ng biyahe, narinig sa recording ng dashcam ang aktwal na pagpatay sa biktima. Ilang araw matapos niyan, natagpuan ang sasakyan ni Cabrera sa labas ng isang convenience store sa Valenzuela. Inabando na ito at puno ng dugo ang loob. Hindi raw na-track kung saan nagpunta ang mga sospek at pinagdalahan ng bangkay dahil wala raw GPS ang dashcam ng sasakyan. Ayon sa National Bureau of Investigation, karnap at hold-up ang tinitignang motibo sa krimen. Posible rin daw may kakilala sa bayan ng Saragossa ang mga... Ayan, ang punto rito mga bossing, katulad din ng sa missing Sabongeros, kaya ako ito pinakikita para mas lalo natin maintindihan na ito na yung estado ng bayan natin ngayon. Ganito na ulit kataas ang krimen at ganito na ulit katapang ang mga kriminal. Bakit? Bakit? O kasi nga halos lahat parang ninonormalize na eh. Paggamit ng drugs parang ninonormalize na. Yung may sinabi pa yung isang congressman, yung congressman na natalo, na biglang nanalo, may sinabi pa siya na anong kaibahan nung isang pusher, isang kriminal na ginagawa niya lang yun para kumita siya versus ang isang pulis na ganito. May mga ganun pa sinasabi. So parang, alam mo yun, simula nung nawala si Pangulong Duterte sa kapangyarihan, eto na nangyari sa Pilipinas. Nalubog na tayo sa utang, nalubog pa tayo sa drugs. Huwag niyong sabihin na ang dami niyong nahuhuli sa drugs. Ang punto rito, bakit kayo maraming nahuhuling drugs? Ibig sabihin, maraming pumapasok. Kung nahuhuli niyo yung ilan, imagine niyo kung ilan yung nakakalusot at dyan sa nahuhuli na yan, ilan yung nare-recycle. Huwag kayong tatanga-tanga kayo. Sasabihin nyo na, na at least may nahuhuli. Tangina, walang nahuhuling drug lord. Saan ka makakita ng yung drugs? Ano yung kusang sumuko yung drugs? Ayoko na, hindi ko na kaya, susuko na ako. Sumusuko yung drugs, wala yung drug lord. Saan ka naman makakita ng ganyan? Bigla na nakikita maleta, nasa bukid. Pagbukas, may shabu. Putang ina, ganun karami shabu sa Pilipinas. Pati maleta, nasa bukid. Anak ng tinapay dati, pagka nakahuli ka ng mga street dwellers, mga street pushers, konti lang nakukuha mo, 3 gramo, 2 gramo. Ngayon, pag nakahuli ka ng pusher, kilo ang dala. Ang ganyang karami ang droga ngayon. At saka, balita ko nga sa mga kaibigan, kilala kong mga kaibigan na dyan sa mga barabarangay, nagbaligan na daw talaga yung mga adik sa kanila. Lintik daw kaliwaan. So wag kayong magbunyi na maraming nauhuli. Kasi kung maraming nauhuli, ang ibig sabihin niyan, maraming pumapasok. Kung merong isang truck na pumasok na drugs, nahuli yung 100 kilo, 1 tonelada yan. O imagine, 100 kilo lang yung nakuha, tapos yung 900 kilograms umikot sa sirkulasyon. O so, nanalo tayo doon? Wala tayong panalo doon. Bakit? Kasi nga, meron pa rin drugs sa circulation at balita natin, nagmumura. Nagmumura, kaya nga sabi, baka drug-free na eh. Diba? Yun ang nila eh. Ang dami-daming nahuli. Nung panahon ni Duterte, walang nahuli. Oo, walang nahuli. Alam mo kung bakit? Walang nangangahas. Walang nangangahas na magpasok ng drugs dito sa atin. Walang nangangahas na magtulak. Dati nga yung mga tulak, kusang sumusuko eh. Suko na ako. Magpaparehab na lang ako. O kaya, pakulong na lang ako kaysa mamatay ako.
Dahil matindi talaga, nagli-liquidate yung mga pulis. Yung mga skalawag na mga pulis, nagli-liquidate sila ng mga loose ends. Noong mga pusher nila, dahil mga ninja cup nga yan, nire-recycle yung mga droga, nagli-liquidate sila ng mga bata-bataan nila, kaya ang daming na-salvage noon. So ngayon ganito na naman tayo. Ito sitwasyon, ang daming nakawan. Sabi ko nga sa inyo, malakas ang ulan doon sa amin sa subdivision ng nanay ko. Maaga akong nakatulog, nagising ako mga alas 12. Lumabas ako sa terrace namin, nagpatay ako ng ilaw. Alam mo ba doon sa subdivision namin, ang daming mga naglalakad, naka-boxer shorts, walang t-shirt, tapos nakapayong lang. Iba-iba ng direksyon, iba-iba ng tao, sabi ko, ibang klase na talaga ngayon. Mga magnanakaw yun. Oo, kasi sinasabay talaga ng mga magnanakaw yung kanilang pagpasok sa mga bahay, pagka ganyan, yung tulog yung mga tao, umuulan, walang ilaw yung bahay, inaano nila yun, ina-attempt nila na mga akyatin yung mga bahay na yan. Bakit? Bakit ba magnanakaw? Kasi nga walang pang sugal, walang pang scatter, walang pang shabu. O yan ang problema natin malaki. So ito ang sitwasyon ng bayan natin Pilipinas. Yung mga ordinaryong tao na nalulong sa sugal, pumapatay na. Dati ang mga pumapatay lulong lang sa drugs. Dati ang mga pumapatay sobrang kalasingan. Ngayon ang pumapatay lulong na sa sugal. Yan ang problema natin. Oo. Kaya pag-ingatin ninyo ang inyong mga anak, yung mga asawa ninyo, pag nag-scatter, isalaksak nyo yung cellphone na yan sa bibig niya. Ha? Mas di bali naman babae yung mga mister nyo kaysa ubusin yung kabuhayan niya dyan sa hayop na sugal na yan. Masisira rin ang pamilya nyo dyan, parehas lang. Oo, walang hiya na yan. Kaya yung mga anak ninyo, protektahan nyo, lalo na yung mga babae nyong anak, mga panggabi, yung mga estudyante, ay ibang klase po talaga ang sitwasyon ngayon. Mag-iingat tayo lahat. Ito, pakinggan natin itong balitang ito patungkol sa awayan. Patungkol sa awayan ng dalawang spokesperson. Na si Castro at saka si Castelo. Well, si Castelo po, she's very intelligent. Talagang well-versed siya doon sa trabaho ng OVP. Alam niya kung ano yung ginagawa ng OVP. Ito si Franz Castro, walang alam. No? Malaki yung diferensya nitong dalawa na to. Nag-hire si Inday Sara ng spokesperson para makapagbalita ng mga, para ipakita how a spokesperson supposed to do her job. Babae din ang kinuha para at least baka sakali may matutunan itong inutil na spokesperson ni Bongbong na mas bobo pa sa kanya kung papaano ang pagiging spokesperson. Ang pagiging spokesperson ibig sabihin kung may duda ang taong bayan, dapat sasapalan mo yun ng programa ng pamahalaan. Halimbawa, problema namin tubig. Huwag kayong mag-alala. Ito na po, may programa ang presidente ng Pilipinas para dyan. Problema pa bahay, huwag kayong mag-alala. Nandito na po tayo sa ganitong estado at ang projection natin ay ganito, ganyan. Kumbaga, ang trabaho mo bilang spokesperson, ipapaintindi natin ulit kay Franz Castro at kay Claire Castro. Ipapaintindi natin ulit na mouthpiece ka ng presidente. Pag ikaw ay nandiyan, wala kang pakialam sa kumbaga wala kang dapat gawin, wala kaming pakialam sa personal na opinion mo. Lahat ng sasabihin mo, yun ang posisyon ng Malacanang. Hindi ka pwedeng magbigay ng personal na opinion mo kasi hindi naman yun ang trabaho mo. Ang trabaho mo, lahat ng sabihin mo, lalabas sa bibig mo, yun din ang statement ng principal mo, which is yung engot na presidente natin sa Pilipinas. Siyempre, kung engot, kukuha rin ng mas engot sa kanya. Kasi pag kumuha ka ng matalino, halimbawa ako si Bongbong, kumuha ako ng matalino, halimbawa kinuha si Guanzon, matalino yun. Guanzon, isabihin mo sa mga mamamayang Pilipino na ayos ang Pilipinas. Sasabihin ni Guanzon, gago ka ba? Paano maging ayos Pilipinas? Wala ka namang ginagawa. Puro kahayupan lang ginagawa mo sa bayang Pilipinas. Mag-aaway sila ng nung inuutusan niya na pabanguhin siya. Kaya nga ang gagawin ni Bongbong, kukuha siya nung tanga. Kukuha siya noong inutil.
Oo, para mautusan niyang magsinungaling. So itong si Castro, itong si Castelo, ang style niya is sabihin talaga yung mga trabaho ng OVP kasi kino-question nyo, ito nagagawa ng OVP, ito lang yung budget namin, ito yung mga projects namin, nandito na tayo. Si Vice President Sara Duterte, madalas kasi yan lalabas ng bansang Pilipinas kasi hindi naman yan lalabas para magbakasyon, kundi lalabas naman yan para bisitahin yung kanyang tatay dahil syempre bilang isang Vice President, si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, bukod sa tatay niya, yan ay Pilipino at tinatry ni VP Sara na ang kababayan niya may iuwi niya sa Pilipinas. Bakit hindi yung mga taga-Israel? She can only do so much. Meron naman DFA, meron namang gobyerno si Bongbong Marcos. Di siyang mag-uwi sa mga taga-Israel. Sila naman yung may budget. Pero sila VP Sara, Pilipino ito, dating presidente ito, magaling ito, tatay ko pa, kaya pipilitin naming iuwi sa Pilipinas. Is Inday Sara serving her nation when visiting The Hague? Yes. It is also personal, but at the same time, it is just right na ang isang kapwa natin Pilipino na nagdi-deteriorate ang health sa ibang bansa, itatry mo yung lahat ng makakaya mo para mailigtas siya from that. Ganun dapat ang ginagawa natin sa bawat Pilipino. Yung iba nga dyan, nasa death row na eh. Sa ibang bansa, pinipilit pa natin pauwi ng Pilipinas. Yung Beloso nga, nakaran, naging drug mule yun eh. Pero pinauwi pa natin dito, sinalubong pa natin ng banda. So ngayon, dinipensahan ni Castelo yung mga biyahe ni Inday Sara. Kasi nga naman, itong mga biyahe ni Inday Sara, sinabi naman niya, pinaliwanag naman niya na meron akong mga biyahe na personal na hindi ako gumamit ng pera ng taong bayan pero nagtrabaho pa din ako. Alam mo tawag doon, OTTY. OTTY yun, dapat nga magpasalamat tayo eh. Bakit? Kasi kahit na hindi naman siya naka-time in, kahit na holiday, pumapasok siya at nagsiservisyo siya sa taong bayan. At hindi natin siya binabayaran, hindi siya gumagastos ng resources ng gobyerno. Anong tawag doon? OTTY. O kaya holiday overtime na walang bayad. That is something na dapat na ginagaya ng mga leader ng bansang Pilipinas na pwedeng bumisita sa mga kababayan natin sa abroad nang hindi kailangan gumamit ng pondo ng taong bayan. Sarili niyang pondo yung ginagamit niya. Pero hindi siya official business. Pero nagsisilbi siya sa mga Pilipino, tama? Nagsisilbi siya sa mga Pilipino, nagpupunta siya doon, kinakausap niya yung mga Pilipino, binibigyan niya ng pag-asa, pinasasaya niya, serbisyo yan sa Pilipino. So ito ngayon, ang pinag-aawayan nila. Pakinggan natin ang kaibahan ng dalawang spokesperson na ito. Sa bagong tagapagsalita ng Office of the Vice President, nagsagutan ng dalawa tungkol sa iba't ibang issue kabilang ang mga kino-question na biyahe abroad ni VP Sara. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, ano ang sabi ni Jose Claire at Attorney Castelo sa issue ng foreign trips? Jiggy, lagyan natin ng konteksto yung sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Kasi kung matatandaan natin, Jiggy, nitong mga nakakalipas na araw, ilang beses sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na trabaho, hindi bakasyon. At bagamat wala siyang pinapangalanan dito, mukhang pinapatamaan si Vice President Sara. Chismosa ka kasi, Maricel Halili. Ikaw lang naman tanong ng tanong tungkol sa chismis. Ayaw mo tanungin si Claire Castro tungkol sa trabaho niya. Wala ka rin kwentang reporter ka. Dapat sa'yo, naging reporter ka ng mga artista eh. Nakikita kita pag nagtatanong ka kay Claire Castro, ang tanong mo, lahat puro statement ni Inday Sara para meron kayong mapag-usapan diyan sa bulok nyong istasyon. Mano ba naman? Press con yan. Sinasabi ni Claire Castro kung ano yung mga programa ng presidente. Mano ba naman magtanong ka tungkol dun? Tangina, lahat ng tanong mo patungkol sa statement ni Inday Sara ganito. Ano masasabi mo dun?
Anak ng tinapay, matutulong sa bayan natin ng mga tanong nyong pangtanga. Duterte. So kanina sa programang Ted Filon at DJ Chacha sa True FM, itinanong at hininga ng reaksyon yung pahayag na yan kay Undersecretary Katulad yan, sinasabi ni Undersecretary yung mga ginagawa ng opisina ni VP Sara. Tanungin niyo siya tungkol dun. Tanungin niyo siya tungkol dun, di ba? O anong napahiya kayo? Kasi itong taong ito, matino yan. Nagtatrabaho talaga siya at alam niya yung job description niya. Maging spokesperson, maging mouthpiece ni VP Sara. Hindi siya nandiyan dyan para awayin si Claire Castro, awayin si Bongbong Marcos, awayin kung sino man. Ginagawa na ni Inday yun eh. Kaya naman ni Inday yun. O kaya lang sa panahon ngayon, dahil eto ring mga nagtatanong kay Inday, hindi rin naman tinatanong kung anong ginagawa ng opisina niya. O meron namang OVP beat na mga reporter o naka-detail sa Office of the Vice President. O di mag-press con tayo at ipakita natin sa tao kung ano yung ginagawa natin para hindi puro chismis. Pag tinatanong niyo si VP, puro chismis ang tinatanong niyo eh. O magkaroon tayo ng matinong spokesperson. Ruth Castelo ang bagong talagang tagapagsalita ng Office of the Vice President. Ang sabi dyan ni Attorney Castelo, malinaw na kapag tinignan ng konstitusyon ay hindi naman ganun kadami yung naka-enumerate na mandato ng Vice Presidente at yung kanyang mandato halos katulad rin lang daw ng mga gawain o mandato ng Presidente. Pero syempre, nagkomento rin dyan si Undersecretary Claire Castro. Ang sabi ni Yuse Castro dyan, tinanong kasi natin siya kung ano ba yung inaasahan at gustong makita ng Malacanang na ginagawa ni Vice President Sara Duterte. Ang sabi ni Yuse Castro, wala naman silang ano bang inaasahan o nais na makita na ginagawa ng Vice Presidente. Pero sana, tantana na yung pag-atake kay Pangulong Marcos. Di pa pwede. Ay naka Claire Castro, napapagod ka naman depensahan si Bongbong. Ba't gusto mong tantanan ng siyang banatan? Kasi kung may ginagawa talaga si Bongbong, hindi ka mapapagod magpaliwanag sa taong bayan kung anong ginagawa ni Bongbong. Dahil wala ngang ginagawa yung amo mo, kaya ngayon gusto mo wag na siyang sitahin. Wala nga siyang ginagawa. Tingnan mo, kay Pangulong Duterte, kahit paulit-ulit yung batikos, paulit-ulit yung mga istorya, kayang-kaya namin kahit araw-araw sagutin at ipakita sa buong Pilipinas, buong mundo, lahat ng mga nanonood na si Pangulong Duterte ang pinakamagaling na presidente. Kahit paulit-ulit lang naman yung mga batikos nyo, paulit-ulit din nating inuulit lahat ng mga nagawa ni Pangulong Duterte sa bayang Pilipinas at hindi tayo napapagod. Nag-request ba tayo sa mga basher ni Pangulong Duterte na itigil nyo na yan? Ang pag-bash kay Pangulong Duterte, did we ever ask them that? Tapos ikaw, Claire Castro, patitigilin mo ang mga bumabatikos kay Bongbong. Putang ina, sabi mo kay Bongbong, galingan niya yung trabaho niya. Oo, wag kayong parehas na tanga. Binabatikos kayo kasi nga palpak kayo pareho. Tapos chismosa pa itong si Maricel Halili. Ayan na nangyayari ngayon. Narito ang pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Hindi naman po siguro din kasama sa mandato ng presidente na laging personal trip or nagbabakasyon. Hindi po natin siya hinahanapan na Lul! Tangina ka. Baka nakalimutan mo, Claire Castro, isa ka din sa mga nagre-reklamo noon. Na si Pangulong Marcos, pasyal ng pasyal. Isa ka rin sa mga nagre-reklamo sa kanya noon. Na puro siya foreign trip. Hindi ka ba nahihiya? Naisama pa nga siya sa isang game show sa Amerika. At ang pa nga is para siyang si Magellan. Para siyang si Magellan, sino tong parang si Magellan, kapangalan niya na ikot ng ikot sa mundo, parang si Magellan din ikot ng ikot. Hindi ba sinong Ferdinand ito? Imagine na isama pa yun sa trivia sa isang game show sa ibang bansa dahil nga si Bongbong pag-upo, putangin na niyan. Namasyal yung ugok na yan. Nanood ng karera. Ilang beses nagpunta ng Singapore yung ulul na yan.
Ilang beses na nanood ng concert, pumunta sa ganito, pumunta sa ganyan, ginamit yung assets ng pamahalaan para pumunta sa ganitong concert dahil traffic daw. Hindi trabaho ng presidente manood-manood ng concert. Oo, know your facts, Claire Castro. Kasi ang hirap, alam mo, you speak as if napaka-pure at linis ni Bongbong. Oo, na kung magsalita ka parang hindi ka nagrereklamo kay Bongbong nun, surang-sura ka din kay Bongbong. Hindi ba? Kaya nga nag-aaway na kayo ni Libayan ngayon kasi dati, galit ka naman kay Bongbong pero sinweldohan ka lang ng 100 mahigit. Utangin na, siya na yung pinakamagaling na tao sa mundo. Yun lang daw yung sweldo nito eh. Kaya ako hindi ako naniniwala. Taka na, gagawin mong tanga yung sarili mo. Ganun lang ang sweldo nito. Kita mo yung damit, araw-araw iba. Hindi nagpapalit. Puta, maniwala kang ganyan lang sweldo ng ulol na yan. Kaya dapat itong mga putang na ino-audit, itong mga mukha nito eh. Oo, yung kapal ng makeup niyan, hindi mumurahin yan. Hindi talaga trabaho ng presidente ang mamasyal ng mamasyal. Kasi hindi rin naman namamasyal ng namamasyal si Inday kasi kahit naman off hours niya, kahit naman holiday niya, nagsiservisyo pa din siya sa taong bayan. Parang nga yan isang kumpanya na walang pera pero pinapasok ka ng Sabado, OTTY. Ganun nga ang ginawa ni Inday Sara eh. Nakikipag-usap siya, ginagampanan niya yung kanyang tungkulin even if she's on a holiday. Sign niya ng pagiging masipag. Boba talaga to eh. Naman trabaho. Wag na lang po niyang pintasan ang pamahalaan dahil ang Pangulo nagtatrabaho. Ano ang trabaho? Ano ang ginagawa? Wala nga kami maramdaman, wala nga kami makita. Kaya nga sobrang, alam mo sa totoo lang Claire, ang dali nga ng maging vlogger ngayon na anti-Marcos kasi nga wala kaming makitang magandang ginagawa kay Marcos. It's easy to kumbaga napakadali niyang batikusin. O tingnan mo yung mga vlogger na align kay Bongbong, idol si Bongbong. Do you even see them telling their subscribers, ganito kagaling si Bongbong, ganito karami nagagawa ni Bongbong? Pinagmamalaki mo si Bongbong, hindi nga kayang mag-articulate niya ng matinong sagot sa mga tanong sa kanya sa interview. Panay lang naman ng utal niyan. Panay ang utal, panay ang ngiwi. O tapos kung i-present mo siya sa tao, parang putang linis-linis niya. Parang ang galing-galing niya, parang siyang pinakamatalinong tao sa buong mundo. Wag niya po sanang parang ipangalandakan sa buong mundo na ang Pangulo ay walang direksyon. Wala naman talagang direksyon, ma'am. Saan ba direksyon nyo? Putang ina nyo. Ikaw, saan ang direksyon mo? Hindi nyo nga alam kung saan direksyon nyo eh. Hindi nga marunong mag-drive yung amo mo. O marunong lang siya mag-start ng makina pero hindi siya marunong mag-drive. Hindi niya alam kung puta, parang ang puro paatras yung alam niya eh. Na andar, hindi nga umaabanteng hayop na Pilipinas dahil sa sweetik na amo mo eh. Antakin mo, nangutang ka ng trilyon-trilyon, 3 taon. 3 taon, walang proyekto, walang magandang nangyari sa buhay ng mga Pilipino. Lahat pa nagmahal, bumagsak lalo ang agrikultura. O lahat palpak, dumami ang droga, dumami krimen, lahat. Anak ng tokwa ka. Name it. Wala kayong flagship ni na project ni Pangulong Duterte. Pangulong Marcos, pag tinanong mo si Duterte, anong matatandaan mo kay Duterte? Unang-una na kagad, war on drugs. Pagka tinanong mo ano pa, tiyangin na 10 years na yung lisensya ko, 10 years na yung passport ko. Meron ka kagad may isip on the get-go eh. Ikaw wala eh. Marami na pong barangay po ang drug-free. O anong barangay yan? Hindi ko alam. Basta sinabi lang sa akin marami na. Oo, ganun katanga yan. O meron po tayong binuksan na bahay ganito. O saan ang address niyan? Hindi ko rin alam. Tangina nyo. Pero pagdating kay pag tinanong mo siya tungkol sa trabaho niya, wala siyang alam. Pero pag tinanong mo siya tungkol kay Inday Sara, putang ina, marami siyang alam.
Marami siyang sagot. Utaragis na yan. Oh. At Maricel, nakikita ba ng Malacanang na posibleng lumala ang bangayan ng dalawang tagapagsalita? Sabi ni Palace Press Officer Yuse Claire Castro, Gigi, wala daw labanan o bangayan sa pagitan ng mga tagapagsalita. Ang usapin Hindi talaga, wala kang ubra eh. Wala kang ubra. Putang ina. Hindi ka pa pwedeng manalo doon sa matalino kasi tanga ka eh. Noong ipinagkanuno mo yung pinenta mo yung kaluluwa mo kay Bongbong, nawalan ka na ng silbi. Kumbaga sa prostitute, wala nang kukuha sa iyo kasi alam nila na laspag ka na. Oo. Wala na. Pagka tinignan ka, ayan, putya, wag yan, ayaw ko niyan. Durog yan eh. Oo, may topak yan. Dito tayo sa iba. O ganun kang klase ng tao. Wala kang kahambing. Aso nga ang hinahambing sa iyo eh. O isa kang aso, nakahol lang ng kahol, nakagat ng kagat. Para ka lang Bobong Trillanes, ganun. O hindi ka uubra dun sa very articulate at very intelligent na spokesperson ng OVP. O kahit nga yung pagsasalita na lang ng English, hindi mo pa magawa ng, binabasa mo na nga, palpak pa eh. Indigents. Nanto, bugado, tapos tatanga-tanga. O sige, diretso. daw dito ay kung ano yung katotohanan, kung ano yung facts. At kanina, naigiit din ni Yuse Castro na naniniwala naman siyang hindi nga attack dog. Etong si Attorney Ruth Castelo, gaya rin ng sinabi ni Attorney Castelo. Pakinggan natin yung sinabi ni Yuse Castro. Hindi siya attack dog. Definitely, VP Sara doesn't need anymore an attack dog. Hindi niya na po kailangan ng isang attack dog. Hindi na kailangan ni VP ng attack dog kasi si VP kaya niyang atakihin si Bongbong. Si Bongbong, ganong kabading yan. Ganong kabakla yan si Bongbong. Hindi niya kayang isabihin kay VP Sara yung mga gusto niyang sabihin. Kaya nga dumadaan pa siya sa isang attack dog. Kaya nga sabi ni Guanzon kanina, yes, Claire Castro, yung corona ng pagiging attack dog, putyang ina, nagsishare kayo ni Trillanes. Oo, so pinagmalaki mo pa na siya hindi attack dog. Dapat sinabi mo rin hindi ka attack dog para nag-walk out lahat ng mga media nag-i-interview sa'yo. Hindi ba? Hindi ba nakakahiya, no? Sinabi kasi na I am not an attack dog of the Office of the Vice President. The fact na sinagot niya yun, it means ikaw ganun ka. Pinatatamaan ka. Ganun ka lang katanga na hindi ka nakakaintindi ng sarcasm. Meron kasing mga ignoranting tao na sinasarcastic mo na sa sobrang tanga. Hindi pa niya naiintindihan na sinasarcastic mo siya. Sinasabi lang ng OVP na ang trabaho niya is sabihin sa Pilipino anong ginagawa ng Office of the Vice President. So hindi siya attack dog. Nung sinabi niya yon, pinatutungkulan ka niya. Kasi ikaw attack dog ka. Wala ka nang nabibigay na magandang ginawa ni Bongbong. Atake ka pa ng atake. So, bakit hindi mo pabayaan kay Bongbong Marcos yung pag-atake kay VP Sara? Kasi si VP Sara, hindi naman niya kailangan ng spokesperson para atakihin lang si Bongbong eh. Kaya naman ni VP Sarang sabihin yun kahit sa pagmumukha ni Bongbong, baka gulpihin pa niya si Bongbong eh. Sa sobrang bakling ng amo mo eh. So, you know what I mean? Puto, may gumano pa siya, you know what I mean. Tanga! Ikaw ang hindi makaintindi, tapos sasabihin mo yung mga tao dyan, you know what I mean. Hindi mo na gets na sinasabihan kanila na attack dog. Ganun ka kabobo, tapos tatanungin mo, you know what I mean. Tanga. At Maricel, may mga pagbabago raw sa gabinete, partikular sa PCO at DOE. Tama ka, Gigi. Kanina, Ayan, so yan pa yung amo niyang isa. Si Jay Ruiz po yan. Oy, Jay Ruiz, sangkot ka ba dyan sa misil sa bungero? Ito yung ito yung spokesperson na na issue Teka, nandiyan pa ba?
Hindi, sige, ito na lang. Yung trabaho lang daw ng trabaho ang Pangulo. Hindi, ito na lang, isa. Ano na lang, pag-usapan na lang natin pala itong tugon ni Castro sa pagtatrabaho ni OVP ng OVP kahit wala si Sara. Pakinggan natin to kasi nga sinabi nga noong spokesperson ni VP Sara na nagtatrabaho si VP Sara kahit na naka rest day siya. Ganyan kasi pag si VP Sara. Ano ba tong sagot ni Castro na naman? Doon po sa statement ng OVP spokes, ang sabi po niya, hindi ibig sabihin na personal trip ay nasa bakasyon. Just because she is there does not mean all the staff will no longer work. There are competent and able people in the OVP who can do their jobs without her. Exactly. Do you remember no merong isang malakas na bagyo, si VP Sara went, I think, to Germany. Tapos nag-leak na siya ay pumunta sa Germany. Hinahanap siya. Asan si VP Sara? Asan ang Vice President? Diyan naman si Bongbong. Ba't hinahanap yung Vice President? But anyways, ang kauna-unahan na naghatid ng tulong doon sa bagyo, Office of the Vice President, at seamlessly naihatid nila sa tao yung serbisyo ng Office of the Vice President. Nauna sila doon. Kahit wala si Vice President, the Office of the Vice President is working. Si VP, hindi niya kailangan mag-micromanage. Si VP, idinidelegate niya dun sa mga magagaling, competent na mga tao niya yung trabaho, and her people get things done. Yun ang maganda kay Vice President Sara Duterte. Na even if pinlano na nila yan, ganito kasi kapag magaling ka na leader I will be leaving for Hague. Ito yung mga schedules ko sa Hague. So, wala ako dito. Pag wala ako dito, ito ang gagawin natin. Pag wala ako dito, siya yung siya yung magiging point of contact natin. Kung mayroon issue, kontakin nyo ako diretso. Kung may report, sabihin nyo ako. Pero ito ang gagawin natin. Tuloy-tuloy ang serbisyo. Ito yung mga gagawin natin even if I'm not here. So are you saying na if VP Sara is asleep, the office is also asleep? If VP Sara is eating, the office should also eat? Di ba? May mga nakadelegate na yung mga trabaho na yan, and si VP Sara nga alam niya yung task ng kanyang opisina, kaya kaya niyang i-delegate. Si Bongbong di niya alam yung task ng opisina niya. Kaya Bongbong cannot delegate yung trabaho sa mga secretaries niya because he himself di niya alam yung trabaho ng mga sekretary niya. Ganun katanga si Bongbong Si VP Sara, the office can work even if she's not there. Parang sa opisina din namin yan. Magtatrabaho lang ba kami pag nandiyan yung boss namin? Siyempre hindi. May kanya-kanya kami mga job description at naiintindihan namin yung mga trabaho namin. And even if our boss is away, dire-diretso namin gagawin yung tasks namin every day. Araw-araw magtatrabaho pa rin kami. Hindi pwedeng, wala naman si boss tulog tayo. Hindi yun ganun. And si VP nga is hands-on in terms of kaya niyang i-delegate at kaya niyang i-monitor yung mga tao niya kahit malayo siya. Kasi alam nga niya kung ano trabaho ng bawat tao niya. Si Bongbong, tanungin mo, anong trabaho ng mga secretaries niya? Walang alam yan. Kahit nga si Claire Castro, yung trabaho na lang ni Claire Castro, hindi nga alam ni Claire Castro. Mas madalas pa nga nagsasalita si Claire Castro na hindi niya nire-represent yung presidente. Personal lang kanyang opinion lagi Doon pa lang, alam mong tanga na si Bongbong dahil pinababayaan niya si Claire Castro na gawin yon na hindi naman yun ang trabaho ni Claire. Kung ako si Bongbong, hoy Claire, anong ginagawa mo? Naway mo na naman si Inday Sara. Hindi yan ang trabaho mo. Ang trabaho mo, sabihin mo sa kanila, busy ako. Sabihin mo sa kanila na kung anong ginagawa ko. Na nagtatrabaho ako, na ganito, na ganyan. Dapat ganun pero kita mo, hindi nila sinisita na si Claire Castro, hindi niya ginagawa yung trabaho niya. Alam mo ibig sabihin nun? Bobo yung amo. Hindi alam kung paano utusan ng tamang trabaho yung tao niya. Ano po ang... Okay, pag sinabi po natin personal trip, on leave. Pag on leave, wala pong ginagawang official functions. So, paano po ba makakategorya yon? So, in other words, pag personal trips, walang ginagawang functions. So, parang
bakasyon. Tanga. Bobo ka talaga. Binoto ka lang ba ng mga Pilipino na Vice President Lunes hanggang Biyernes? Tanga ka talaga, Claire Castro. Sobrang bobo mo. Pag binoto ka ng Pilipino, kahit day off mo, Vice President ka ng Pilipinas. Kahit natutulog ka, Vice President ka ng Pilipinas. Hindi yan 8-hour job na alas 8, alas 5, hindi ka na Vice President kasi pamilya na yan. Hindi yun ganun. Claire Castro, putangin na naman, gamitin mo naman yung ulo mo. 6 years kang Vice President, walang pahinga yun. Buong 6 years na yun mula 2022 hanggang kaduluduluhan ng 2028, Vice President si Inday Sara. So kahit na Sabado, Linggo, Vice President pa rin si Inday Sara. So regardless kung holiday ni Inday Sara yun, personal vacation ni Inday Sara yun, Vice President pa rin siya ng Pilipinas doon. So even if she's spending quality time with her family, Vice President pa rin siya noon. Kahit nasa bakasyon siya sa ibang bansa, Vice President pa din siya. Kaya nga yung bansa na yun, when she goes there, merong diplomatic status. World, isa kang leader eh. So yung lugar na pupuntahan mo, inaasikaso ka according sa sa hierarchy mo. Aalaga ka lang. Diba, nagpunta ka ng Hong Kong. O, di ba nung nagpunta ng Hong Kong si Inday Sara, anong ginawa ng gobyerno ng Hong Kong nung nalaman na nandun si Inday Sara? Binigyan siya ng security doon sa Hong Kong para para maging safe si VP Sara because Vice President yan ng Pilipinas. Even if she's doing that ng personal time niya, she's still being treated as Vice President because she's a Vice President. And she's the Vice President. So Claire Castro, wala pong day off ang Vice President. Meron lang po silang mga personal na mga trips. Meron po silang mga nagfa-file lang sila siguro ng leave dahil importante yung mga lakad nila. May aatinan na kasal or whatsoever. But they are still the Vice President. She's still the Vice President of the country. So let's say for example, umalis siya using her own money and pagdating niya doon, she wants to be Vice President. She can be Vice President kahit na holiday niya yun. Why? Because she is mandated to be the Vice President for fucking 6 years, Claire Castro. You dumb fuck. You stupid ass. Ganun talaga yun, ma'am. Hindi yan katulad ni Bongbong na presidente lang siya Monday to Friday. Sabado, Linggo, family time. Hindi mo siya pwedeng abalahin. Hindi ganun yun. Ano ka ba naman, Claire? Kahit nga sabi ko nga noong nagsabi ka na ikaw, na si Pangulong Duterte nangangako ng 7 pesos na bigas, nung nagpakalat ka ng fake news sa vlog mo, di ba tinanong ka nila, ma'am, ano yung sinasabi mong fake news na pinagpapakalat si Duterte? Na gusto ni Duterte 7 yung bigas. Anong sabi mo? Yung vlog ko, personal yun. Oo, tanungin nyo ko yung trabaho ko. Pero yung personal ko, wag nyo akong tatanungin doon. Hindi pwede yun. Spokesperson ka, hindi ka spokesperson ng Lunes hanggang Biyernes lang. Hanggat nandiyan ka, pinapasweldo ka ng taong bayan, pag-aari ka ng taong bayan. Even during your free time, kapag kailangan ka ng gobyerno, wala kang, hindi mo pwede sabihin na, sir, absent ako ngayon, nakalib ako, ano ka ba? Pag sinabi ni Bongbong na putang ina ka kung kahit nasaan kang lupalo, pumunta ka rito, humarap ka sa camera, wala akong pakialam. Kahit kahit may pigsa ka sa puwet, pumasok ka rito, importante yung papasabi ko sa'yo. Kaladkarin ka kasi nga ikaw ay pasahod ng taong bayan, spokesperson ka hanggat spokesperson ka. Nasa kontrata mo ba na mag-spokesperson lang ako Monday to Friday? Sabado, Linggo, vlogger ako. May ganun ba? Inan to inutil. Okay? And sinabi din po ng OVP na marami silang competent staff to do the job while the Vice Anong President... staff? Staff? Anong to? Anong sinabi? While the Vice President is out of the OVP na marami silang competent staff to do... Anong staff? Ina mo? Staff? Iba yung staff. S-T-U-F-F. Iba yung staff. Ito, boba. do the job
while the Vice President is out of the country. Staffs. Ang puta. Staffs. Ina mo. Inuti na po siya. So, ipagpunyagi po natin ang mga competent na staff ng OVP. Diba? Kasi walang competent na staff ang OP. Kaya dapat talaga ipagpunyagi natin. Last na. Ito, may sinabi pa siyang bago. Ito yung bagong sinabi niya. Patungkol naman, bago tayo, yung sa unmodified opinion. Oy, by the way, kinokorek nyo ako dun sa unqualified and unmodified, ha? May nagko-correct sa akin sa unqualified at saka unmodified. Kasi nung sinabi ko unqualified, sabi nila, Boss D, unmodified. Hindi po, halos parehas lang yan. Sabihin ko sa inyo yung pagkakaiba, ha. Yung unqualified opinion used in USGAAS or Generally Accepted Auditing Standards, the auditor concludes that the financial statements are fairly presented without any reservation. Yan yung unqualified. Yung unmodified naman, same meaning, financial statements are presented fairly and comply with application frameworks. So, parehas lang siya. Parehas lang siya. It can be used interchangeably, but there's a subtle difference between or based on the standards being followed. So, the unqualified and unmodified, halos parehas o parehas lang yan. Ayan, yung unqualified, the auditor concludes that the financial statements are fairly presented without any reservation. So, walang problema. Yung yung unmodified, financial statements are presented fairly and comply with applicable frameworks. So, ganun yun. So, ito, hindi daw ibig sabihin na 3 consecutive years merong unmodified opinion or unqualified opinion ang OVP. Ito yung paliwanag niya at sinasabi niya na magnanakaw ang OVP. Hindi ka attack dog niya na. Claire Castro, hindi ka attack dog nitong lagay na to, ha. Imbis na sana i-congratulate mo ang Office of the Vice President for 3 consecutive years na maayos yung kanilang pagliliquidate. Pucha, nilagyan mo pa ng kulay na hindi naman ibig sabihin, hindi nila ninakaw yung pera. Maganda lang silang magpresenta ng mga gastusin. Maayos lang yung pag-audit pero hindi natin alam kung saan napunta. Boba talaga eh. Ganito kasi yan. Ibinigay kasi yung tanga talaga to si Claire eh. Claire, ganito yan ha. Ibinigay yung budget ng Office of the Vice President. Bago kasi yan, haharap sila sa Congress. Okay? Pagharap nila sa Congress, Claire, sasabihin nila ng Congress ano ang kailangan yung budget. Okay. So, ito ang kailangan naming budget. 1 trillion. Saan gagamitin tong 1 trillion na to? Itong 1 trillion, yung 1 milyon dito, yung 2 milyon, 10 milyon dito. So, naka-itemize yun kung saan gagamitin yung pera. Tapos, ito yung pangpasweldo, ito yung pangbayad sa mga satellite offices, ito yung ganito, ito yung ganyan, ito yung ganito, ito yung ganyan. So, naka-itemize po yun. Yun nga yung ini-scrutinize ng Congress, di ba? Bakit meron kang ganito? Ginagawa na ng DSWD yan. Tanggalin na natin yan. Ito, ba't may ganito ka? Tanggalin na natin yan. Ito, ba't may ganito ka? Itemized yun. So kapag sinabi ko na yung 5 million dito mapupunta, dapat dito mapunta kasi pag hindi yun doon napunta, alam mong tawag doon? Ibig sabihin mali yung paggastos mo ng pera. Hindi pwedeng yung 5 milyon para sa kaliwang kamay nilagay mo sa kanang kamay. Hindi pwedeng ganun kasi para sa kaliwang kamay yun eh. Ang tawag doon, misappropriation yata ang tawag sa ganun eh. Yung pagkakagastusan mo,
igagamitin mo sa iba. Bawal na bawal yun. Kaya nga, natatandaan ninyo, noong merong usapin ng dyan sa, ang tawag dyan? Yung Dolomite Beach. Panahon pa ni Pinoy Duterte, nagkaroon ng Dolomite Beach. Ngayon, sabi nila, bakit ginawa nyo pa rin yung Dolomite Beach? Pandemic, wala na nga tayong pera, nagsayang pa kayo ng pera dyan. Alam mo ang sagot? Kasi yung pera para talaga dyan. Yun ang, kasi nga yung GAA, batas yun eh. So batas na, yung pera gamitin mo dyan. Pag hindi mo ginamit yung pera dyan, lumabag ka sa batas. Mali yung paggamit mo ng pera. Hindi natin pwedeng ipambili ng bakuna yung pera na para dyan sa Dolomite Beach. Yung pera, ano na yan eh, binadgetan nga natin yan eh. So kailangan natin gawin yan. Tapos yung tawag din yung mga bakuna, saka natin gawan ng paraan. Ganun yun, Claire Castro. Ano sinagsasasabi nito? Oh, ganun ang style ha. Ganun ang style. I-scrutinize ng Congress lahat nung item mo. Bakit mo kailangan ng pera na yon? Binabawasan nila yon kapag may mga tinanggal silang item. Or dinadagdagan nila yon kapag feeling nila, uy, maganda tong project mo na to. Mas maganda kung gawin mong, kung halimbawa ang matutulungan mong pamilya 100, gawin mo ng 500, dagdagan namin yung budget mo. Yun ang ginagawa ng Congress, Claire. Hindi mo alam yun? Tangina, napakahina naman ang kukote mo. O pakinggan nyo kung ano yung sagot niya tungkol dyan. Nag-effort pa siya, nag-make up pa para ipaliwanag yung katangahan niya. O, pasok. Po natin ang unmodified opinion na ibinibigay po ng COA para po hindi masyado maguluhan ang ordinary Para daw hindi maguluhan ha. O sige. Ano yung napakaganda mong paliwanag? yung Pilipino. Pag sinabi po kasing unmodified opinion, it pertains only to the financial statement presentation. Yun, nag-present ka ng iyong financial statement. Ibig sabihin, ito yung gastusin ko. Ito yung mga proyekto. Ito yung pera. Ito yung pinagpuntahan. So, okay. Kung ako ko, teka. Hindi okay. Kasi, mali yung pagkakagamit mo ng pera eh. Pero sinasabi nga ng COA na walang problema, inaudit namin. Pag inaudit kasi, in-scrutinize mo yun lahat eh. In-scrutinize mo yun. Kumbaga, meron akong binigay sa'yo na kung papaano ko ginastos yung pera. Anong ibig sabihin ng audit? I-check mo yun. Kaya nga audit eh. Hindi naman yan pagpapasa lang eh. Hindi naman yan pagpapasa lang ng requirements. Kaya nga audit, i-check mo isa-isa. Anong hindi mo maintindihan dun, Claire? So, ibig sabihin, sumunod lang po sa financial reporting framework. Hindi nga eh. Audit nga eh. Audit. Diba, Commission on Audit yung nagbigay ng unqualified at unmodified opinion. So, ibig sabihin, si Commission on Audit, hindi niya ino-audit yung mga ipinapasa sa kanilang requirements. O di dapat hindi na sila Commission on Audit. Dapat Commission on passing the documents. Ganun na lang sila. Bopols talaga to, no? Kumbaga, yung format, kung ano yung laman, nagbalanse. Oh, pag nagbalanse, anong tawag dun? Pag nagbalanse, anong tawag dun? Hiningi ko sa Congress itong 5 bagay na to. Binigay ng Congress. Yung 5 bagay na to, ano yung pupuntahan ng pera? Pabahay, eskwelahan, trabaho, pagkain, tsaka ano pa ba yung isa? Kunyari lang to, peace and order. Oh. Ngayon, magpapasa ako ng report. Oh, kailangan yung 5 na to na pinangako ko at inapprove ng Congress na pupuntahan ng pera, kailangan pantay, balanse. Hindi pwedeng para sa pabahay napunta sa pamasahe. Hindi pwedeng ganun. So yung para sa pabahay napunta talaga sa pabahay.
Yung para sa transportasyon, napunta talaga sa transportasyon. Yung para sa ulam, napunta talaga sa ulam. So, ibig sabihin, balance. Walang problema. O, ba't mo ginagawa ng problema? Anong hindi mo maintindihan, Claire Castro? Sa pagfa-file ng inyong mga ginasta. Dito mo malalaman na talagang ang OP, Office of the President, walang kapasidad magpasa ng kanilang mga gastusin. Kita mo, meron ba siyang ipinagmamalaki na kami din 3 years na din kaming may unmodified opinion. Wala siyang pinapakitang ganun, di ba? Alam niyo kung bakit? Kasi nga palpak, hindi naman talaga nagli-liquidate yung mga kupal na yan. Kasi kung pwede mo namang maliitin itong unmodified opinion sa OVP ng 3 taon kung meron din kayong 3 taon na natatanggap na ganito eh. 'Di ba? Talaga may natatanggap sila. Congratulations kasi kami din meron eh. Taon-taon din nakakatanggap din kami niyan. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi nagnanakaw yung amo ko. Hindi naman gano'n yung sinasabi niya, 'di ba? Achievement ito ng isang opisina na you are supposed to be that you're supposed to upload. 'Di ba? Na kailangan gayahin natin ng OP dahil 3 taon na silang nakakatanggap, malinis yung kanilang books, maganda ang balanse yung kanilang spendings, tama yung pinupuntahan ng pera. Dapat 'yun ang sabihin mo, Claire. Pero ang ginagawa mo, hindi naman ibig sabihin hindi na sila nagnakaw. Ganun ang ginagawa nitong mokong na 'to eh. Pero hindi po ito nagpapatunay na walang anomalya. Iba po yung tama ang pag-report. Hindi, mali ka dyan. Ganito kasi yan ha. Ganito bobo talaga eh. I-audit yung pera. Pag may nakitang irregularidad, mag-uusap. Notice of disallowance. Pag may notice of disallowance, nasagot, balanse na ulit. Ngayon, kapag may notice of disallowance, hindi magbalanse talaga. Ang tagal-tagal na, hindi magbalanse. May nangyaring kabulastugan dyan. Si COA, ire-report yan sa ombudsman. Yung ombudsman, isusupina yung Office of the Vice President para magpaliwanag doon sa isinumbong ng COA. Tapos, pag nakita ng ombudsman na talagang nagnakaw itong OP, sasabihin niya, paplanderin niya yan si Office of the Vice President, si Inday Sara. Ganun yun, Claire Castro. Ano ba pinagsasasabi mo? Pwede ba naman na binigyan kita ng certificate na napakagaling mo tapos hindi ka pala masyadong magaling? Pwede bang ganun? Pag nagbigay ako sa'yo ng isang opinion na wala akong question, ibig sabihin, maayos ang usapan natin dalawa. Pinagsasabi nito ni Claire Castro, basta lang makapanira eh. At iba yung tama ang paggamit ng pondo. Ma'am, audit nga eh. Meron bang audit na hindi chinek yung paggamit? Pag sinabing audit, yung 5 piso na pambili ng suka, napambili ba ng suka? Yun ang tanong kasi kung yung 5 piso pinambili ng toyo at yung suka hindi binili, yun yung mali. Doon magkakaroon ng hindi balanse, doon magkakaroon ng problema at doon magkakaroon ng paliwanagan. I-justify mo through paliwanag, wala ngang ganun na nangyari. The fact na malinis yung kanilang pagpipresenta ng kanilang gastusin, ibig sabihin, walang nanakaw, walang ninakaw, wala ka lang talagang utak. Kung sinasabing may continuing commitment ang OVP dahil dito sa unmodified opinion for transparency, accountability, judicious use of funds, as well as compliance with principles of good governance. Tandaan mo natin, yung opinion na po yun ay hindi po patungkol sa compliance and performance audits. Iba yung performance, putang ina to eh. Iba naman yung performance. Kasi iba naman ang nag-check ng performance. Ang nag-check naman ng performance ng Office of the Vice President, yung taong bayan.
sasabihin ng taong bayan kung masaya sila o hindi. Parang yung performance ni Bongbong, o hindi ba? Sinasabi nyo maganda, pero ang sinasabi ng taong bayan, which is talagang ang auditor ng serbisyo ng mga nasa gobyerno, taong bayan. Pag sinabi ng taong bayan hindi sila masaya, palpak si Inday Sara, kahit maayos pa yung kanyang dideklara ng kanilang mga gastos, kung hindi masaya ang taong bayan, ibig sabihin mali yung mga proyekto nila. Iba na naman ang sumusukat nung kanilang serbisyo. Oo, iba na naman yun. Pero in terms of how they spent the money, ibig sabihin kung ano yung pinirmahan na pagkasunduan nila ng Kongreso, ng Senado at ng Presidente, ganun ginastos yung pera ng OVP. Walang labis, walang kulang, walang ninakaw. So pagdating sa performance, hindi po COA ang nag-audit ng performance. Taong bayan po ang nag-audit ng performance. Tapos paano natin ginegradean yung mga taong gobyerno natin. Pag tumakbo yan ulit sa susunod na eleksyon, hindi na natin yan iboboto. Ganun tayo sumagot ng survey. Okay? Ganun to, napakahina ng kukote mo talaga. Kung nagkaroon man po ng unmodified opinion ang COA for 3 years Gigil na gigil, oh. Gigil na gigil. in a row, ang OVP, hindi po nangangahulugan na walang irregularidad. Well, it's up to the COA to say kung may irregularidad o wala. First off, spokesperson ka ng Malacanang. At may opisina ang COA. Yung mga congressman nagpapanggap na COA, pati ikaw nagpapanggap ka na din na COA. Gusto mo palang maging COA, di sana magtrabaho ka sa COA. Huwag kang magtrabaho sa Office of the Vice President. Hindi mo kailangan ipaliwanag sa taong bayan yan. Kasi parang sinasabi mo na kahit yung Congress, mukha silang hindi mga magnanakaw pero pwedeng magnanakaw sila. Si Bongbong, mukha lang siyang nagtatrabaho pero pwedeng magnanakaw din yan. Parang ganun ang sinasabi mo eh. Napakaganda nga. So parang ano yun, hindi kami magtitiwala sa report ng COA? Kaya nagkakaleche-leche Pilipinas eh. Tinitwist nyo kasi yung mga tama naman na dapat na ginagawa. Putang ina, pinapakita nyong mali. Tama yung liquidate ng Office of the Vice President. Dapat palakpakan natin. Anong gagawin nyo? Hindi. Baka maganda lang yung nila pero ganito, ganyan. Mukhang maganda lang yung pagkakaluto ng adobo pero hindi masarap yan. Parang ganun ang ginagawa na itong gaga na to eh. So dito mo talaga makikita na ito si Claire Castro, wala tong magandang dudulot sa bayang Pilipinas kung hindi pagwatak-watakin talaga yung Pilipinas, yung mga leader ng Pilipinas na imbes na bilang presidente, spokesperson ka, sana si VP Sara, kinukongratulate mo yung opisina niya, or kung hindi kaya ng opisina mo, at least tularan ninyo. Kasi kung meron kayong unmodified opinion, ang OP, pinakita mo na yan. Pero dahil OVP meron, kayo wala, sinisiraan mo OVP. Kung yung OVP nga na meron sinisiraan mo, di lalo pa kayo, wala kayong unqualified, unmodified opinion. So sino mas matino sa OP at saka OVP? Mas matino yung OVP kasi meron silang unmodified opinion. Ang Malacanang may unmodified opinion. Nga, wala. So baka kayo mga magnanakaw. Kaya nyo sinasabi na baka pwedeng ninanakaw nila yung pera kahit na may unmodified opinion kasi gawain nyo yan sa Malacanang. Na mukhang utang kayo ng utang, ang dami nyong inuutang, tas ninanakaw nyo lang. Kasi wala naman kayong mga proyekto pag hinanap natin, tama? O hindi ba? Kasi kung meron tong unmodified opinion, kung meron man, hindi ako sure kung meron o wala. Pero kung meron man, Claire, ilabas mo na lang.
para sampal na rin yan sa mga Pilipino na, hoy, si Bongbong Marcos hindi nagnanakaw. By the way, 3 taon na siyang may unmodified opinion. Pero wala siyang pinapakitang unmodified opinion. Bakit? Bakit? Oh, baka ninanakaw nila yung pera or pwede ba kami magsabi na magnanakaw sila dahil wala sila niyang unmodified opinion? Kasi yung may unmodified opinion, sinasabi niyo pwedeng magnanakaw pa rin eh. O di mas lalong pwedeng magnanakaw yung walang unmodified opinion, tama? O meron ba niya ng OP? Wala. O baka magnanakaw kayo dyan. Sa paggamit ng pondo. Dahil iba po ang pag-audit sa paggamit, ito nga po yung compliance and performance audits. So ang ibig sabihin, yung level of compliance with regard to the laws, rules, and regulations, at kung ito ba ay nababase sa principles of Ma'am, hindi ka pwedeng compliant na hindi ka sumusunod. Hindi pwedeng compliant ka tapos illegal ka. Walang ganun. Wala pong ganun, ma'am. Pagka compliant ka, that's the end of it. Nag-comply ka. Compliant ka nga eh. Napakabobo mo naman para maliin mo pa yung compliant. The word itself, it's self-explanatory. You are compliant. Anong ibig sabihin ng compliant ka? Nag-comply ka, sumunod ka, ginawa mo kung ano yung tama. Nakaputya, ba't mali pa rin sa'yo? Ano ba talaga, Claire? efficiency and effectiveness, hindi po siya ang covered ng unmodified opinion ng COA. Dahil kahit po nagkaroon ng unmodified opinion ng COA sa OVP since 2022, meron pa rin pong notice of disallowance sa halagang 73 million pesos sa confidential funds. May notice of disallowance. Anong ibig sabihin doon? Reconcilable yun. Kung sinasabi mo na ang merong unmodified opinion ay meron pa ring notice of disallowance, what more yung wala? Aray! Ang sakit! Meron din pong notice of disallowance or na-flag ang 164 million ng OVP for the 2023 confidential funds at meron pa rin Kaya nga, merong notice of disallowance, ibig sabihin, meron lang hinahanap na mga requirement. Which is reconcilable. Kaya nga sabi nila, hindi na kami magpapaliwanag sa COA. Ay, hindi na kami magpapaliwanag sa Congress. Di naman trabaho ng Congress yan eh. Trabaho ito ng COA. Sa COA kami magpapaliwanag. Paano makakapagpaliwanag? Putanginan yan. Inubos nyo yung oras sa Congress. Pinatawag nyo na pinatawag. Imbis na sana, nagko-comply sila sa requirements ng Congress. Kaya nga, ito lang yan, Castro. Bakit ang COA walang sinampang demanda sa ombudsman? Kung yung sinasabi mong mga notice of disallowances na yan, because again, hindi lang si OVP ang may notice of disallowance. Si Gwen Garcia nga, billion eh. Ang halaga ng notice of disallowance niya. Lahat ng may mga confidential funds, may notice of disallowance yan. Kaya ngayon yung sinasabi ni Marcoleta na lahat ng may notice of disallowance, bigyan mo ko ng copy, ipapatawag natin sila dito. Hindi pwedeng OVP lang. Ang dami-daming may notice of disallowance. Tinanong ang COA OVP lang ba ang may NDA? Notice o NOD pala? Tama, NDA nga, notice of disallowance. Sila lang ba meron? Hindi po, meron pang iba. Bakit sila lang yung pinapatawag natin? Patawag natin lahat. Hindi ba? Hindi lang naman OVP ang may NDA at kaya it's reconcilable. Paano nila marireconcile? Pucha yan, ginugulo nyo sila. Imbis na nagtatrabaho ang COA at ang OVP para mabalanse yung pinagkagastusan, ginugulo nyo. Ano na ngayon? Yun lang, tinan mo. Notice of disallowance, lahat na nga yan, naipaliwanag na eh. Di ba pinaliwanag na nga lahat yan? Sinasagot nga ni Inday Sara yan eh. Kaya lang, di nyo naman binubura yan. Wala na. Wala. Ito lang yan. Ang OP meron, wala. May unmodified opinion ng OP o wala? Meron o wala? Kasi kung walang unmodified opinion ng OP, ibig sabihin, magnanakaw ang OP. Kasi kung ang OVP, meron na nga silang unmodified opinion, may problema pa sila, lalo na kaya yung walang unmodified opinion.
ang unmodified opinion, it's parang isinicertify mo na maayos na naibalanse nyo yung gastusin ng opisina mo. O hindi ba? Hinahanap nyo lang, ini-scrutinize nyo lang kung saan napunta yung confidential funds, which is meron talagang proper na pag-audit ng confidential funds. Sinabi na nga ni Guanzon na according sa batas, nakalagay yan sa sealed na sobre. Oh, ganun yun. Kung na-flag sa pagbabago campaign at negosyo taday. At sa ating pagkakaalam, nabanggit din naman po ng OVP na meron pa pong flag for the 2024 dito sa report ng COA para sa OVP. Oh, so ano ibig sabihin nun? Again, it still boils down to one thing. OVP has an unmodified opinion for 3 years. And yet, may mga questionable pa silang mga accounts. What more ang OP na walang unmodified opinion for 3 years? Because if you have, may pinapakita sana kayo ngayon katulad ng OVP, wala eh. So what more yung walang unmodified opinion? O hindi ba? Saan napunta yung pera ng taong bayan? Yun ang katanungan dyan. Ayan, maraming salamat mga bossing. Haba-haba na naman ang vlog natin. Mabuhay kayo. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik.